Tropa, good morning. Good morning sa inyong lahat. Magkakape tayo ng Kopi Brown. Ako ay nagpapasalamat sa aking mga followers. Nakikita ko na yung bunga ng ating pagbablog. Nasa 500 videos tayo sa loob lamang ng wala pang 2 buwan. 56 days tayo, nasa 450 to 500 videos. Yung ating followers, magtag 6,000 lang yan sa 5 channel. 2 Facebook natin. 6 times 5, nasa 30,000 ang follower ko sa 2 buwan pa lang, mag 2 buwan. Ako ay nagpapasalamat na. Itong ano natin, Kopi Brown. Tinutulungan tayo ng Diyos na maka-recover ng pinansyal. Ang maganda dyan, yung mga followers ko, hindi ko masyado kakilala, kamag-anak. Yan. 2 Facebook channel ako. May Instagram tayo, mayroon tayong TikTok, tsaka YouTube, 5 channel na tayo, 4 na channel, 5 account. Nasa 6 times 5, nasa 30,000 plus follower. Kung masustain natin to ng 1 taon, makabili tayo ng gamot. Itong pagkakape ko ngayong umaga pasalamat sa Diyos at pasalamat sa mga taong sumusuporta, moral support, financial support. Salamat sa inyo. Gaya ng sinasabi ko, balang araw pag kumita yung vlog ko, ibabalik ko yan sa katulad ko nakaranas ng mga financial setback, ibabalik ko yan. Hindi ako magpapayaman dyan sa vlogging. Kung ibibigay ng Diyos yan na grasya, na kumita yung vlog, ibabalik natin sa mga mahirap nating katropa at kababayan. Ngayon, hindi pa ako sumasahod, pero nakikita ko na yung figure. Nakikita ko na yung figure niya. Na darating ang araw, magkakaroon talaga ng pera sa vlogging. Kaya lang, pagod, puyat, trabaho, tiyaga, at saka talento ng pagbablog ang puhunan. Walang madaling pera. Lahat ng pera pinaghihirapan. Kaya nga tayo nagsisikap na magbablog, naputol yung napulkom natin. Crisis tayo ng pinansyal, pero sabi ng gobyerno, ibabalik. Ibabalik ng first quarter next year. Yan ang magandang development. May court order na yan sa Quezon City Regional Trial Court na pinapabalik yung aming benepisyo. Yan, kung may makuha ako dyan, makakaasa kayo na mas magandang vlogging ko. Kasi makabili tayo ng service na sasakyan at saka drone. Makahire tayo ng tao. Makagawa tayo ng ng vlogging studio. Kaya na natin magpasahod ng tao. Bili tayo ng sasakyan, at saka may mga equipments na tayo. Drone. Kung magkatotoo na ibibigay next year. Salamat mga katrupa sa suporta. Sa mga taong sumusuporta sa akin, Diyos nang bahalang bumalik sa inyo ng kabutihan sa buhay. Yung pagsuporta nyo sa akin, financial at moral support, napakalaking bagay na sa akin yan. Salamat. Tayo pa rin yung integridad natin kahit ganito na. Nakatayo tayo sa sarili nating mga paa.
Ang importante sa mundo, wala tayong inapakang tao. Wala tayong pinaglamangan. Wala tayong taong inapakan. Namuhay tayo ng patas at parehas. Minsan tayo lang biktima eh. Pero bahala ng Diyos dyan sa mga taong hindi gumagawa ng patas sa buhay. May balik lahat yan, tandaan nyo. Yung buhay nating Diyos, nakatingin lang yan sa langit. Wala pa akong nakitang tao na gumawa ng masama, na gumandang buhay. Kung hindi siya tatamaan, yung anak niya tatamaan yan. Yung apo niya hanggang sa 7 generation ng angkan niya. Nakasulat yan sa banal na kasulatan. Sa Biblia at saka sa Quran. Kung gumawa ka ng kabutihan, 10 times babalik sa iyo kabutihan. Gumawa ka ng masama sa kapwa, 100 times babalik sa iyo hanggang 7th generation. Patay ka na, tatamaan pa yung anak mo, yung apo mo, ng rules of karma. Ay sinong nagbibigay yan? Hindi si Satanas. Hindi si Diyos ang nagbibigay ng karma, kundi Diyos na buhay. Yan ang kakampi ng mga taong righteous sa mundo. May Diyos na tumitingin, tandaan nyo yan. Sa akin, kahit walang manood sa vlog ko eh. Hindi naman ako kumukuha dito na kinakain ko. Sa akin, makapagsabi ako ng totoo. Yung mga taong naniniwala na may Diyos pa at may katotohanan at may magandang karangalan sa mundo, integridad, na makapanood sa akin, yan ang isusustain natin. Pabayaan na natin yung mga practical na tao. Sa practical na tao, mani-mani yan. Pag ang buhay mo'y mani-mani, wala na. Lusutan kayo dyan sa pira-pira. Ayan ang nakakasira ng mga kaibigan, kamag-anak. Kaya nasisira ang pamilya, kamag-anak, kaibigan, dahil dyan sa pira-pira. Tandaan nyo yan. Yung mundo ngayon, ginawa na nilang pira ang Diyos. Tingnan mo kung Kristiyanong bansa ang Pilipinas. Speaking Kristiyano ang Pilipinas. Kung may problema lang tayo, lalapit tayo sa Diyos. Pag wala ng problema, pira ang Diyos natin. Tandaan nyo yan. Hindi nyo madadala ang pira sa hukay. Isa sa mga dahilan na bakit ako nagbablog ay baka may mga tao pa akong may isasalba na mapunta sa langit. Tandaan nyo yan, wala sa reliyon. Ang kaligtasan ng tao ay wala sa reliyon. Dapat mayroon kang personal na relasyon sa Diyos na buhay na espiritu. Pangalawa, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Paano mo mamahal ang Diyos na espiritu na hindi nakikita sa tao? Kapatid mo, kaibigan, tao, hindi mo kayang mahalin. Pag hindi ka mahal, balikan mo, huwag mo rin mahalin. Ganun ang tabla-tabla yan. Ang pinakamaganda dyan, after death, judgment of God. Lahat tayo, anumang reliyon mo, haharap ka sa luklukan ng Diyos. Haharap ka dyan. Sintensyahan ka dyan ng Diyos. Ipagsusulit yung lahat ng ginawa mo sa mundo. Kung wala kang relasyon sa Diyos, tudas ka agad. Impyerno ka. Pag gumawa ka ng kabutihan, halos 50% may pag-asa ka ng maligtas. Everlasting life ang pinag-uusapan dyan. Tandaan nyo. Yung buhay sa Pilipinas, 71 to 72 years lang ang lifespan. Pag umabot ka ng 71, 72, yan na yung average lifespan ng Pilipino. Nasa census yan. Scientific study yan ng United Nations at Philippine Statistics Office. Pag ang edad mo ngayon ay 51 to 53, ibig sabihin ay maswerte na kung maabot ka ng 20 years. Ay mabilis ang panahon. Pag gising mo, umaga na. Pag umaga na, matanda ka na. Pag dyan ka na sa luklukan ng kamatayan, humingi ka ng tawad, hindi na mapapatawad ng Diyos yan. Dapat ngayon magbagong tao. Pag hindi nagbago yung mindset ng tao dyan, wala.
Kaya ako, habang buhay ako, magbablog ako tungkol sa kaligtasan, tungkol sa mga korupsyon, sa mga kaalamang lihim, ibablog ko yan. Misyon ko yan sa mundo. Makapagliligtas man lang ako kahit 100 tao. Malaking bagay na yan sa akin sa Diyos. Bakir ko na yan, mapunta sa langit. Kahit makarinig sa akin, 1,000,000, 10 o 100 lang yung naniniwala. Malaking bagay na sa akin yan na pababuran ako ng Diyos pag ako'y namatay na makapasok sa kanyang kaharian. Umaasa ako na may everlasting life. Kasi buhay sa mundo, kung iisipin mo, plastic lang yung kwan dito. Kaligayahan, temporary. Ang tunay na kaligayahan ay sa Diyos. Kasi everlasting life yan. Yan ang alagaan nyo, mga kapatid at katrupa. Magiging seryoso kayo dyan pagdating sa inyong kaluluwa. Maging seryoso kayo dyan. Tandaan nyo yan. Maraming pastor, pare, at mga leader ng reliyon, yumaman. Ginawang negosyo yung reliyon. Pag namatay mga yan, makikita natin yan sa impyerno yan. Pag bininta mo yung kaligtasan ng mga tao, bininta mo sa pera, yung spiritual, pinagpalit mo, sigurado yan, araw-gabi maghihirap ka sa walang hanggang apoy. Dagat-dagatang apoy sa impyerno, mga kapatid. Yan, nakakabigay na naman tayo sa inyo ng spiritual advices at kunting kaalaman at mga lihim na kaalaman sa inyong lahat. Salamat sa panonood sa aking vlog. Salamat sa aking supporters. Na nandyan pa rin. Dumadami, hindi lumiliit, lalong dumadami. Daming nagbabas, lalong dumami. Ganyan yun. May Diyos yan na gumagabay sa atin. Salamat sa lahat.